So, good evening. May good evening. Meron kasi nagtanong, bago lang siya. Hindi ko alam kung recruit ko ba siya or nanood ba siya sa TikTok live ko. So, ang tanong niya doon, paano gumawa ng lesson memo. So, sa lesson memo, pupunta tayo dito sa lesson history. Oops. Ako ay na-log out. Balik tayo sa sign in. Nawala ako. Oh my God. Wala tayong lesson. Okay, ito na. Akala ko hindi ako makakagawa. So, sayang wala tayong masyadong ngayon dahil hindi po ako nagbubukas ng slot dahil full-time job. So, ganito po ang paggawa ng lesson memo. Punta po tayo sa lesson history. Basta po sa kada lesson na mayayari, gagawa natin yan ng lesson memo. Dito sa lesson history. So, ito po ay nayari na sa oras na 8 or 200 to 230 or 8 to 8:30 p.m. So, ano po ito? Peak of peak hours. Gabi po itong klase na to kasi gabi na lang po ako nakakapagturo. So, nayari ko na po ito. Sa paggagawa ng lesson memo, i-click lang po ito. And done. Okay? And then, basahin natin mabuti. Baka kasi kung ano yung napindot natin, pwedeng yung tag as absent or itong kabilang pinindot. So, babasahin natin. Please make sure that you have successfully conducted the lesson with these students before you proceed to post the lesson. Do you wish to continue? Yes. Click natin yung yes kasi nayari na yan at 8:34. So, click yes. Okay, so dito, ito po ay lesson memo. Scroll down. Sa lesson memo, una, name the student, time, and then yung topic ninyo, the straw, yan o, topic kanina, scraw and straw. Fun with phonics, scraw and straw. So, si student, medyo hindi siya nag-pay attention tonight, kaya ito yung gusto kong i-practice niya. Scratch, and stray. So, another, sa listening naman, part 2, student mastery of language skills. Ang kailangan niyang ma-improve dito is, or yung advice. So, part 2, student mastery of language skills. Ito naman yung sa listening, kung si student ba ay nakikinig or sumusunod sa mga sinasabi mo, mga ganun. Then, kung nagko-comply ba siya dun sa mga command na ano mo sa kanya, i-grade mo dito. So, sa akin, sa student ko, understand dito ng person.
Ayan. Dun lang tayo sa totoong ano, ha. Then, sa speaking naman, hindi niya masyadong napo-pronounce. Okay, pero marunong siya magbasa. Ang problema, hindi niya napo-pronounce yung word. So, sa speaking naman, kung nakikipag-coordinate or nakiki-coordinate ko siya sa'yo, ayan, pipili ka dito. So, sa akin, ito. And then, sa reading naman, kasi medyo talagang hindi niya nasusundan yung mga pinapabasa ko. So, ito sa akin. Dun lang, lahat na i-click mo dapat yan totoo. Sa pronunciation, needs improvement talaga. Then ito, student general areas for improvement. So, halos lahat, i-click mo yung mga dapat na i-improve niya. Yung totoo lang. Okay? So, ngayong gabi, siguro inaantok na si student, kaya, pero nakikinig naman siya kasi yung focus niya parang may binubuti-buti siya doon eh. So, ang niiyaano ko nila, and student participation, someone active. So, hindi masyadong student ngayong gabi, pero ano ko na to, returning student ko na siya. Then, last, submit. Huwag kakalimutan i-submit. Ayan. Kapag lumabas na po ito, ibig sabihin, okay na yun. So, i-check natin. Ayan na po siya. Full attendance din nakalabas dyan. Okay. So, nawala na siya dito. Nandito na po siya. Ayan na po. So, yan lang. Thank you.